umaga sa isang plantasyon ng goma sa gilid ng lungsod ng San Pablo, Laguna, ay biglang nabalot ng lagim. Si Mang Cardo, isang magsasaka na araw-araw na kumukuha ng dagta sa lugar na iyon, ay hindi inaasahan na ang kanyang mga hakbang ay mapapatigil ng isang nakakakilabot na tanawin. Sa pagitan ng mga palumpong, may nakita siyang isang bagay na kahina-hinala, tila isang katawan ng tao na nakahandusay at nakatagilid. Sa una, inakala niyang isa lamang itong manika o lumang sako. Ngunit ng kanyang lapitan, isang masangsang na amoy ang tumusok sa kanyang ilong. Ang bagay na iyon ay bangkay pala ng isang babae. Nagpanik si Mang Cardo, nanginginig ang mga kamay. Agad siyang tumakbo patungo sa pangunahing daan at ipinagbigay alam ito sa mga residente. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay. Daan-daang tao ang nagdatingan sa lokasyon. Ang ilan ay nagtatakip ng ilong. Ang iba naman ay sumusubok na alamin kung kilala nila ang biktima. Ngunit walang sinuman ang nakakilala sa kanya. Walang dalang pagkakakilanlan ang biktima, walang bag, at mahirap nang makilala ang kanyang mukha dahil sa nagsisimula ng pagkabulok ng katawan. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis. Ikinabit ang dilaw na police line. Pinayuhan ang mga residente na lumayo. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, mula sa himpilan ng pulisya ng San Pablo. Mula sa paunang pagsusuri, tinatayang ang biktima ay namatay ng mga 3 hanggang 5 araw bago matagpuan. Ang katawan ng biktima ay nakasuot ng simpleng damit, isang asul na long-sleeve na t-shirt at itim na pantalon. Ngunit ang kahina-hinala ay ang mga bakas ng saka sa lieg at mga pasa sa braso at dibdib. Ang hepe ng pulisya ng San Pablo, si Police Colonel Francisco Aguilar, sa kanyang pahayag sa media, ay nagsabi, malaki ang aming hinala na ang biktima ay dumanas ng pisikal na karahasan bago mamatay. Sa ngayon, nagsisikap kaming tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima at mangalap ng ebidensya sa paligid ng lokasyon. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon. Ang mga residente na dati nag-usyoso lamang ay nagsimula ng magbulungan tungkol sa posibilidad ng isang pagpatay. Ngunit hanggang ngayon, walang katiyakan kung sino talaga ang kaawa-awang babae. Patuloy na nagtatrabaho ang mga pulis, sinusuri ang mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar sa paligid ng Laguna. Nakikipag-ugnayan din sila sa forensic team ng San Pablo City General Hospital upang matukoy ang tiyak na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Samantala, ang pag-usisa at tensyon ay patuloy na bumabalot sa mga residente sa paligid ng plantasyon kung saan natagpuan ang bangkay. Ilang residente ang umamin na natatakot na silang lumabas sa gabi, lalo na kung dadaan sa tahimik na lugar na iyon ng plantasyon. Dati hanggang hapon kami kumukuha ng dagta. Ngayon, 4:00 pa lang, umuuwi na kami. Baka may kung anong mangyari, sabi ng isa sa mga residente, si Aling Marnie, na may pag-aalala sa mukha. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, isang bagong katotohanan ang nagsimulang lumitaw. May natagpo ang hindi pangkaraniwan ang mga pulis sa paligid ng katawan ng biktima. Isang bagay na magbubuka sa direksyon ng investigasyon sa isang hindi inaasahang landas. Sa hapon matapos matagpuan ang bangkay, patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang forensic team sa lokasyon. Nagsimula nang bumuhos ang mahinang ulan, ngunit nanatiling mahigpit na nakakabit ang police line. Sa gitna ng mga tuyong dahon at maputik na lupa, may natagpo ang isang bagay na maliit, ngunit kahina-hinala ang isa sa mga opisyal. Isang pilak na pulseras na may inisyal na KCE na nakakabit pa rin sa pulso ng biktima. Ang natuklasang iyon ay agad na naging bagong panimula sa investigasyon. Ang pulseras ay mukhang bago, hindi mumurahin, at posibleng makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Agad na kinuha ng mga pulis ang larawan nito at itinala ang bawat detalye bago dalhin sa laboratorio. Hindi nagtagal, natagpuan ng team ang isang maliit na punit na papel sa bulsa ng biktima, bahagyang basa dahil sa lupa. Malabo na ang sulat dito, ngunit nababasa pa rin ang ilang bahagi. Paumanhin, wala na akong ibang pagpipilian. Ang sulat na iyon ay nagdulot ng malaking katanungan. Biktima ba mismo ang sumulat nito o may naglagay nito matapos ang insidente? Hindi pa nangahas mag-isip ang mga pulis. Iningatan lamang nila ang ebidensya para sa masusing pagsusuri ng isang handwriting expert. Kinabukasan, naging pangunahing balita ito sa iba't ibang lokal na portal.
Ang mga pamagat tulad ng misteryosong bangkay ng babae na may lihim na mensahe sa Laguna ay umakit ng libu-libong mambabasa. Lalong na-curious ang mga tao at ang takot ay nahaluan ng pag-usisa, kaya't ang lugar ng krimen ay naging tila bigla ang pasyalan para sa mga taong gustong makita lamang. Pinalakas ng mga pulis ang pagbabantay upang maiwasan ang pagdami ng tao. Samantala, sa ibang lugar, isang babae na nagngangalang Rina, residente ng barangay poblasyon, ang nag-ulat sa himpilan ng pulisya. Nawawala ang kanyang kapatid na si Rica mula pa noong 5 araw na nakalipas. Huling nakita si Rica na nakasuot ng asul na damit at itim na pantalon, kapareho ng natagpuan sa katawan ng biktima. Nang matanggap ang ulat, agad na tinawag ng mga pulis si Rina para sa paunang pagkakakilanlan. Nang ipakita ang larawan ng biktima, napahagulgol si Rina at halos himatayin. Nakilala niya ang pulsera sa kamay ng biktima. "Ako po ang bumili niyan para sa kapatid ko. Siya lang ang may ganyan," mahinang sabi niya. Noong gabing iyon, napakatindi ng tensyon sa himpilan ng pulisya. Kung ang biktima ay si Rica nga, ang direksyon ng kaso ay biglang magbabago mula sa misteryo ng isang babaeng walang pagkakakilanlan patungo sa isang kaso ng planadong pagpatay sa isang dalaga. Ngunit, isang bagay pa ang hindi pa nasasagot. Sino ang lalaking nakasuot ng jacket ng isang ride-hailing appy na bumili ng pulseras na iyon 2 linggo na ang nakalipas? At ano ang koneksyon nito sa misteryosong mensahe sa bulsa ng biktima? Nagpatuloy ang investigasyon hanggang hating gabi. Tinutunto ng Crime Investigation Team ng himpilan ng pulisya ng San Pablo ang bawat pahiwatig mula sa tindahan ng alahas kung saan binili ang pulseras. Sa pamamagitan ng CCTV footage ng tindahan, nakita ang isang lalaking nakasuot ng berdeng jacket ng isang ride-hailing appy at may helmet na bahagyang nakasuot. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit may isang detalye na nakakuha ng pansin ng mga investigador. Isang maliit na tatoo sa kanang pulso na hugis letrang TV. Ipinag-utos ng hepe ng pulisya sa team na suriin ang listahan ng mga driver ng ride-hailing appy sa paligid ng lugar. Sa loob ng 2 araw, sinuri ang data at lumitaw ang isang kahina-hinalang pangalan. Si Andre Santos, 27 taong gulang, isang driver ng ride-hailing appy na biglang huminto sa pagtatrabaho 4 na araw na ang nakalipas. Agad na nagtungo ang mga investigador sa inuupahang bahay ni Andre sa lugar ng kanto ng Sampalo. Ngunit walang tao sa bahay. Sinabi ng mga kapitbahay na bihirang lumabas si Andre mula noong nakaraang weekend at noong linggo ng gabi, may narinig silang malakas na pag-aaway sa loob ng bahay. "May narinig akong boses ng babaeng umiiyak noon, pero hindi ko alam kung sino," sabi ng isa sa mga residente, si Mang Jafar, nang tanungin. Ang natuklasang iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon. Sinuri ng mga pulis ang inuupahang silid. Sa loob, natagpuan ang ilang damit ng babae, mga bakas ng dugo sa sahig na tuyo na, at ang pinakakagulat-gulat, isang sirang cellphone na mayroon pa ring ilang data sa internal memory nito. Agad na sinuri ng Digital Forensics Team ang laman ng cellphone. Mula sa paunang pagsusuri, natagpuan ang ilang mensahe sa pagitan ni Andre at isang babaeng nagngangalang Rica. Ang huling mensahe ay may petsang Oktubre 19, isang araw bago iulat na nawawala si Rica. Sa pag-uusap, makikita ang mataas na emosyon. Sumulat si Rica, "Ayoko nang pilitin pa. Gusto ko lang makawala sa'yo." Samantalang ang sagot ni Andre ay, "Kung aalis ka, sisiguraduhin kong walang ibang magkakaroon sa'yo." Ang sipi na iyon ay naging matibay na ebidensya na hindi na maganda ang kanilang relasyon. Hinala ng mga pulis na gusto nang tapusin ni Rica ang kanilang relasyon, ngunit tumanggi si Andre at humantong ito sa isang madugong trahedya. Kinabukasan, nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga pulis sa paligid ng plantasyon kung saan natagpuan ang bangkay. Inakala nilang kilala ni Andre ang lugar dahil madalas siyang dumadaan doon kapag naghahatid ng order. Tama nga, hindi kalayuan sa lokasyon natagpuan ang mga bakas ng gulong ng motor na nabasa ng ulan. Matapos sundan, natagpuan ng mga pulis ang isang motor ng ride-hailing appy na may plakang natatakpan ng putik, iniwan sa tabi ng isang maliit na ilog. Ang motor ay nakarehistro sa pangalan ni Andre Santos. Lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa iisang tao. Siya ang pangunahing suspect. Ngunit, ang kanyang kinaroroonan ay nananatiling misteryo. Naniniwala ang mga pulis na tumakas si Andre palabas ng lungsod,
posibleng patungo sa direksyon ng Quezon Province. Samantala, ang pamilya ng biktima, lalo na ang kapatid niyang si Rina, ay hindi mapigilan ang pag-iyak sa kanilang tahanan. Mabait na bata si Rika, hindi kailanman naghahanap ng gulo. Hindi namin akalain na ganito ang magiging wakas niya, mahinang sabi niya sa mga reporter. Sa kabilang banda, nagsimulang ibalita ng media ang pag-unlad ng kaso. Nagalit ang mga netizen at nanawagan na agad na mahuli ang salarin. Ang hashtag na katarungan para kay Rika ay nagsimulang mag-viral sa social media. Ngunit sa gitna ng paghahanap, biglang nakatanggap ng bagong ulat ang mga investigador mula sa isang police outpost sa hangganan ng probinsya. Isang lalaking may mga katangiang katulad ni Andre ang nakunan ng tiki sa isang kainan sa hangganan ng Laguna at Quezon. Mukha siyang nagpapanik, may dalang malaking bag at tila tumatakas. Agad na kumilos ang mga pulis, nagpadala ng isang joint team para tugisin ang lalaki. Ngunit bago pa sila makarating sa lokasyon, may isa pang balitang lumabas. May isang taong natagpuang walang malay sa gilid ng isang kalsada sa gubat na may mga sugat sa kamay, hinihinalang nagtangkang magpakamatay. At mula sa identification card na natagpuan sa kanyang bulsa, nakasulat ang pangalan na Andre Santos. Ang kapaligiran sa ospital ng probinsya ng Quezon noong gabing iyon ay puno ng tensyon. Isang lalaking may mga hiwa sa pulso ang nakahiga at nanghihina sa intensive care unit. Nagbabantay ang mga pulis sa labas ng pinto, tinitiyak na walang sinumang makakapasok ng walang pahintulot. Ang lalaki, matapos suriin ang kanyang pagkakakilanlan, ay napatunayang si Andre Santos, ang driver ng ride-hailing app na ngayon ay pangunahing wanted sa kaso ng pagpatay kay Rika. Matapos bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan, dumating ang mga investigador mula sa himpilan ng pulisya ng San Pablo para sa paunang interogasyon. Sa mahinang boses at malungkot na mga mata, sa wakas ay nagsimulang magsalita si Andre. Ang bawat salita ay mabigat na lumalabas, na para bang sinasabayan ng pagsisisi at takot. Hindi ko po sinasadyang patayin siya. Nagalit lang po ako noon. Sinabi niya na aalis na siya, magpapakasal sa iba, nawala po ako sa sarili, mahinang sabi niya. Ayon sa pag-amin ni Andre, noong gabi ng insidente, sinundo niya si Rika sa harap ng bahay ng kaibigan nito. Kumain pa sila sa isang kainan bago tumungo sa kanyang inuupahang bahay para mag-usap ng maayos. Ngunit, hindi maiiwasan ang isang matinding pag-aaway. Nakipaghiwalay si Rika, sinabing hindi na niya kayang mabuhay sa ilalim ng pressure at sobrang selos ni Andre. Umamin si Andre na pinigilan niya si Rika na umalis. Ngunit nang sumigaw si Rika at sinubukang lumabas, bigla niyang hinila ang kwintas na suot ng biktima hanggang sa sumabit ito sa leeg. Bumagsak si Rika, umubo at hindi na gumalaw. Nagpanik si Andre, sinubukang gisingin siya, ngunit walang nangyari. Sa pagkalito at takot, dinala niya ang katawan ni Rika gamit ang motor at itinapon sa plantasyon kung saan dati silang madalas na magkita ng palihim. Gusto ko lang po siyang itago noon. Natakot po akong mahuli, natakot na malaman ng mga magulang ko, sabi niya na mailuha sa mga mata. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Naging madilim po ang lahat noon. Tahimik na itinala ng mga investigador ang lahat. Bawat detalye ay sinuri, bawat salita ay ikinumpara sa mga ebidensya, at lahat ay nagtugma. Ang lugar kung saan itinapon ang bangkay, ang damit ng biktima, at ang pulseras na binili ni Andre 2 linggo bago ang insidente. Kahit na sinabi ni Andre na hindi planado ang kanyang ginawa, iginiit ng mga pulis na ang kaso ay mananatiling isang pagpatay na may elemento ng intensyon. Mula sa resulta ng investigasyon at mga ebidensya, ang ginawa ng suspect ay tumutugma sa isang mabigat na krimen. Ipoproseso namin ito ayon sa umiiral na batas, sabi ng hepe ng pulisya ng San Pablo sa sumunod na press conference. Ang balita ng pagkakahuli ni Andre ay agad na naging sentro ng atensyon ng publiko. Ang video ng pag-escort sa suspect mula sa ospital patungo sa sasakyan ng pulisya ay nag-viral sa social media. Daan-daang komento ang pumuno sa mga balita. Karamihan ay naglalaman ng galit at dasal para sa pamilya ng biktima na makamit ang hustisya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isa pang bagay na nagpatahimik sa mga investigador. Habang sinusuri ang mga personal na gamit ni Andre, natagpuan nila ang isang maliit na sulat na isinulat gamit ang itim na tinta. Iisa lamang ang nilalaman nitong pangungusap.
Kung maibabalik lang ang oras, mas pipiliin kong mawala siya sa akin ng buhay kaysa sa ganitong paraan. Ang pangungusap na iyon ang nagtapos sa mahabang pag-amin noong gabing iyon. At kahit na nagsisimula ng luminaw ang kaso, ang anino ng trahedya ay nag-iwan pa rin ng malalim na sugat sa puso ng maraming tao. Lalo na para sa pamilya ni Rica na ngayon ay kailangang tanggapin ang mapait na katotohanan na ang pag-ibig ay maaaring maging kamatayan sa isang iglap ng galit. Noong araw na iyon, makulimlim ang langit sa San Pablo, na tila nakikidalamhati. Daan-daang residente ang nagtipon sa harap ng bahay ng pamilya ng yumaong si Rica sa Barangay Poblacion. Isang tahimik na kapaligiran ang bumalot. Tanging ang tunog ng mga hikbi at mga dasal ang maririnig na sumasabay sa proseso ng libing. Ang simpleng kabaong na kulay kayumanggi ay naging simbolo ng pagpanaw ng isang dalagang dating kilala bilang masayahin, masipag at puno ng pangarap. Si Rina, ang kanyang kapatid, ay nakatayo sa tabi ng puntod. Namumugto ang kanyang mga mata, halos hindi lumalabas ang kanyang boses. Sabi niya sa akin, gusto na niyang tumigil muna sa trabaho, pagod na raw siya. Hindi ko alam, iyon na pala ang hudyat, mahinang sabi niya sa mga reporter na nagko-cover. Sa paligid niya, hindi mapigilan ng mga kapitbahay at kaibigan ni Rica ang pagluha. Naaalala nila si Rica bilang isang simpleng tao, madalas tumulong sa mga kaibigan, at bihirang magsalita ng masama. Ang mga pulis ay tahimik na nagbabantay sa paligid upang matiyak na magiging ligtas ang proseso. Sa likod ng malungkot na kapaligiran, patuloy na nakatuon ang pansin ng publiko sa pag-unlad ng kaso. Nagsimula nang i-cover ito ng pambansang media na may malalaking pamagat na trahedya ng pag-ibig, humantong sa kamatayan sa Laguna. Bawat istasyon ng telebisyon, news portal, at social media account ay pinag-uusapan ang malagim na kwentong ito. Maging ang ilang grupo para sa karapatan ng kababaihan ay nagsalita na rin. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng proteksyon para sa mga biktima ng karahasan sa isang relasyon. Sinabi ng pinuno ng isang women's rights group sa Timog Katagalugan na hindi ito ang unang kaso. Maraming kabataang babae ang nakakaranas ng emosyonal at pisikal na karahasan, ngunit pinipiling manahimik dahil sa takot o hiya. Ang pahayag na iyon ay nagpagising sa publiko. Ang kaso ni Rica ay hindi lamang tungkol sa isang personal na relasyon, kundi isang salamin kung gaano kahina ang mga babae sa harap ng karahasan na madalas ay hindi nakikita bago pa maging huli ang lahat. Sa ilang paaralan at unibersidad, nagsimula ang mga inisyatibo para sa kampanya na may temang imaglakas loob magsalita, labanan ang karahasan sa relasyon. Samantala, patuloy na sinusuri ng mga pulis ang mga karagdagang ebidensya mula sa cellphone ng suspect. Natagpuan ang ilang larawan ni Rica sa gallery. Karamihan ay kinunan ng hindi niya alam. Mayroon ding isang voice message na hindi na naipadala na naglalaman ng iyak ni Rica at boses ni Andre na humihingi ng tawad. Ang huling sandali bago mangyari ang trahedya. Tumanggi si Rina na pakinggan ang recording. Mahina lamang siyang bumulong. Hindi ko kayang pakinggan. Hayaan na natin ang Diyos ang gumanti. Noong gabing iyon, sa bahay ng pamilya na nagsisimula ng tumahimik, narinig ang azan para sa isya mula sa malayo. Sa sala na puno ng mga bulaklak, ang larawan ni Rica ay nakangiti sa isang puting frame. Samantalang sa isang sulok, isang maliit na kandila ang mahinang nagliliwanag, nagdaragdag sa malungkot na kapaligiran. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may isang matibay na determinasyon mula sa pamilya ng biktima. Gusto nilang tiyakin na matatanggap ng salarin ang nararapat na parusa. Susundan namin ang paglilitis hanggang sa huli. Para matahimik na ang kapatid ko doon. At sa gitna ng mga luhang iyon, isang bagay na lamang ang kanilang hinihintay. Kung ano ang magiging kapalaran ni Andre sa hukuman at kung ang hustisya ay tunay na maipagkakaloob sa harap ng lahat ng taong ngayon ay umaasa sa kasong ito. Dumating ang unang araw ng paglilitis. Ang korte ng San Pablo ay puno ng mga residente at media mula pa noong umaga. Hindi tulad ng dati, ang kapaligiran sa loob ng korte ay mas matindi kaysa sa ibang mga kaso na nilitis doon. Sa upuan ng akusado, nakaupo si Andre na nakayuko. Nakasuot ng puting kamiseta at orange na vest ng bilanggo. Nakatuon sa kanya ang tingin ng lahat. Ang ilan ay may galit, ang ilan ay may bahagyang awa. Sinimula ng taga-usig ang paglilitis sa pagbasa ng sakdal. Ang kanyang boses ay matatag at umalinggaw sa tahimik na silid.
Ang akusadong si Andre Santos ay sinasampahan ng kasong pagpatay ayon sa Artikulo 249 ng Revised Penal Code na may pinakamataas na parusang 20 taon na pagkakakulong. Ang bawat pangungusap ay tila mabigat at tumatago sa pandinig ng lahat ng naroroon. Nakaupo si Rina sa likurang upuan kasama ang ilang miyembro ng pamilya. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na larawan ni Rica. Paminsan-minsan, yumuyuko siya upang pigilan ang pag-iyak. Sa kabilang banda, sinubukan ng abogado ni Andre na ipagtanggol na ang ginawa ng kanyang kliyente ay hindi sinasadya, sanhi lamang ng bigla ang emosyon. Ngunit ang mga katotohanan sa korte ay nagsasabi ng iba. Ipinakita ng taga-usig ang mga ebidensya mula sa forensics, ang mga bakas ng sakal sa liig ng biktima, ang oras ng pagkamatay, at ang huling mensahe sa cellphone. Lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon. Namatay si Rica dahil sa matinding puwersa sa kanyang liig, hindi isang aksidente. Nang tawagin na ang mga saksi, lalong naging emosyonal ang kapaligiran. Tinawag si Rina sa harap. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya kung paano nagkwento sa kanya si Rica tungkol sa kanyang takot kay Andre. Sinabi niya sa akin, "Ate, kung hindi ako makakawala sa kanya, natatakot akong saktan niya ako." Pero akala ko, pananakot lang iyon, mahinang sabi niya. Nag-iyakan ang ilan sa mga nanonood. Samantalang si Andre mula sa kanyang upuan ay nakayuko lamang, hindi nangahas na tumingin sa pamilya ng biktima. Mukha siyang nagsisisi. Ngunit ang bawat salita ng pagsisisi ngayon ay huli na. Sa isang pagkakataon, mahina siyang nagsalita, hindi ko kayang tingnan ang kanilang mga mukha. Nagkamali ako. Handa po akong parusahan. Nagpatuloy ang paglilitis hanggang hapon. Sa labas ng gusali, daan-daang residente ang naghihintay na may mga banner na nagsasabing parusahan ng pinakamabigat ang pumatay kay Rica. Kinailangang magbantay ng mahigpit ang mga pulis dahil nagsimula ng sumigaw ang mga tao para sa hustisya. Ang coverage ng lokal na media ay live na ipinalabas ang sitwasyon na ginawang pambansang usapin ang kasong ito. Bago matapos ang paglilitis sa araw na iyon, tinapos ng taga-usig ang kanyang pahayag. Ano man ang dahilan ng akusado, walang emosyon na maaaring maging dahilan upang wakasan ang buhay ng isang tao. Kailangang manaig ang hustisya. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik muli sa korte. Napapikit si Rina. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha. Sa labas, nagsimulang umulan, nagdaragdag sa madilim na kapaligiran ng mahabang hapon na iyon. Ngunit hindi pa tapos ang paglilitis. Mayroon pang mga expert witness, mga malapit na kaibigan, at saksi mula sa tindahan ng alahas na ihaharap sa susunod na paglilitis. At sa gitna ng lahat ng naroroon, isang malaking tanong ang nasa kanilang isipan. Sapat na ba ang pagsisisi ni Andre upang tubusin ang kasalanang nagwakas sa buhay ng isang inosenteng dalaga na nagngangalang Rica? Ang ikalawang paglilitis ay naganap isang linggo pagkatapos, at sa pagkakataong ito, masiksikan pa ang korte kaysa dati. Puno ang mga upuan ng manonood, ang ilan ay nakatayo sa likuran. Samantalang ang media ay naghanda ng kanilang mga kamera sa bawat sulok. Lahat ay gustong malaman kung may bagong katotohanan na magpapabago sa direksyon ng kaso. Nang iharap ang unang saksi, biglang naging tensyonal ang kapaligiran. Isang lalaking nasa katanghalian, ang may-ari ng tindahan ng alahas kung saan binili ang pulseras, ang lumapit sa harap. Mahinahon niyang kinumpirma na si Andre nga ang bumili ng pulseras 2 linggo bago ang insidente. Sinabi niya na gusto niyang sorpresahin ang kanyang kasintahan. Ngunit ang nagpabigla sa lahat ay ang sumunod na pangungusap. Pero nang dumating siya, may dugo ang kanyang kamay. Tinanong ko kung bakit, ngumiti lang siya at sinabing dahil daw sa nabasag na salamin sa bahay. Itinala ng hukom ang detalyeng iyon. Ang sugat sa kamay na binanggit ng saksi ay tugma sa forensic record ng isang lumang sugat sa kanang kamay ni Andre. Ang ebidensyang ito ay nagpatibay sa hinala na bago pa ang trahedya, mayroon nang nangyaring karahasan sa pagitan nilang dalawa. Sunod na saksi ay isang malapit na kaibigan ni Rica na nagngangalang Dayan na dati ayaw magsalita sa publiko. Mukha siyang tensyonal ngunit malakas siyang nagsalita. Nagkwento sa akin si Rica na madalas daw magalit si Andre kapag huli siyang mag-reply sa text. Minsan, sinusundan pa siya hanggang sa trabaho. Natahimik ang silid, huminto ang tunog ng mga kamera, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya.
Sabi ni Rika, natatakot siya, pero ayaw niyang isumbong sa pulis kasi mahal pa rin niya. Patuloy ni Diane habang pinipigilan ang luha. Ang testimonya na iyon ay nagpayuko sa taga-usig bago niya itaas ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga screenshot ng pag-uusap ni Rika at Andre. Ang mga mensahe ay ipinakita sa projector, nagpapakita ng mga banayad na pagbabanta na ngayon ay nakakakilabot na. Kung aalis ka, pupuntahan kita kahit saan ka magtago. Sa upuan ng akusado, mukhang maputla si Andre. Nakayuko siya, nanginginig ang mga kamay. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang abogado, ngunit matalim ang tingin ng hukom sa kanilang mesa. Ang kasukdulan ng tensyon ay nangyari nang magbigay ng testimonya ang digital forensics team. Mula sa pagsusuri ng data ng cellphone, natagpuan na matapos mamatay si Rika, binuksan ni Andre ang cellphone ng biktima at binura ang ilang mensahe. Ngunit may isang file na hindi niya nabura. Isang voice recording na maihabang 37 segundo. Ipinag-utos ng hukom na iparinig ito sa korte. Nang marinig ang boses, naging nakakakilabot ang kapaligiran. Sa recording, maririnig si Rika na umiiyak at nagmamakaawa, "Please, huwag ganito, gusto ko lang umalis ng maayos." Sinundan ito ng boses ng isang lalaki na nagsasabing, "Hindi ka pwedeng umalis." Pagkatapos nito, may narinig na malakas na kalabog at katahimikan. Ilang tao sa korte ang nagtakip ng bibig, ang ilan ay napahikbi. Si Rina, ang kapatid ng biktima, ay tahimik na umiiyak habang yakap ang larawan ng kanyang kapatid. Maging ang hukom na kilala sa pagiging istrikto ay matagal na tumingin sa akusado bago pukpukin ang martilyo, tanda na ipinagpapaliban ang paglilitis. Noong araw na iyon, lahat ay lumabas ng korte na maihalo-halong emosyon, galit, lungkot at ginhawa dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang paglilitis. Ang pagbasa ng sakdal ay nakatakda sa susunod na linggo at isa na lamang ang hinihintay ng publiko. Gaano katagal na parusa ang nararapat para sa pumatay kay Rika? Noong umagang iyon, ang korte ay puno ng tensyon na halos mararamdaman sa hangin. Ang mga kamera ng media ay nakahanay sa kanang bahagi ng silid. Samantalang ang mga upuan ng manonood ay puno na bago pa man magsimula ang paglilitis. Alam ng lahat na ngayon ang pagbasa ng sakdal ang taga-usig laban kay Andre Santos. Ang sandaling pinakahihintay mula nang sumiklab ang trahedyang ito. Ipinasok si Andre na may mahigpit na bantay. Mukha siyang payat, maputla. Umupo siya nang hindi tumitingin sa sinuman. Hindi man lang siya nangahas na lumingon sa pamilya ng biktima na nasa unahan. Si Rina, ang kapatid ng yumaong si Rika, ay matalim na tumingin sa kanya, ngunit may mga luhang hindi na mapigilan. Nang buksan ng hukom ang paglilitis, naging tahimik ang kapaligiran. Tumayo ang taga-usig, binuksan ang halos 200 pahinang sakdal. Sa matatag na boses, binasa niya ang kronolohiya, mga ebidensya, at legal na pagsusuri mula sa lahat ng proseso ng investigasyon at paglilitis. Batay sa mga katotohanan sa paglilitis, malakas na sabi ng taga-usig, na patunayan na sinadya ng akusado na kunin ang buhay ng biktimang si Rika, na may kasamang intensyon at karahasan na nagdulot ng kamatayan. Ang bawat pangungusap mula sa bibig ng taga-usig ay tila pumapako sa kapaligiran. Walang nangahas na gumalaw. Sa labas ng gusali, ang mga taong nanonood sa malaking screen ay tahimik ding nakikinig. Pagkatapos, tumaas ng bahagya ang boses ng taga-usig. Dahil dito, hinihiling namin na patawan ang akusadong si Andre Santos ng habambuhay na pagkakakulong. Biglang nag-ingay ang silid. Ang ilan ay bumulong, ang ilan ay biglaang pumalakpak. Ngunit, 3 beses na pinukpok ng hukom ang martilyo upang pakalmahin ang sitwasyon. Yumuko si Rina, pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang kandungan. Mahina siyang bumulong. Sa wakas, nagpatuloy ang taga-usig sa kanyang paliwanag. Ang ginawa ng akusado ay hindi lamang kumuha ng buhay ng isang tao, kundi nag-iwan din ng malalim na sugat sa pamilya ng biktima at sa lipunan. Walang anumang dahilan, lalo na ang pag-ibig, na maaaring gamitin upang bigyang katwiran ang karahasan. Samantala, humingi ng oras ang abogado ng akusado upang ihanda ang kanilang depensa. Iginiit nila na nagsisisi si Andre at nakipagtulungan sa buong proseso ng investigasyon. Ngunit, ang pagsisisi na iyon ay tila maliit kumpara sa katotohanan na isang buhay ang nawala. Tinapos ng hukom ang paglilitis sa araw na iyon.
Ipagpapatuloy ang paglilitis sa susunod na linggo upang pakinggan ang depensa ng akusado at ang pagbasa ng huling hatol. Matapos pukpukin ang martilyo, nanatiling tahimik si Andre. Hindi siya nagsalita kahit isang salita nang ilabas siya ng mga pulis. Ngunit sa gitna ng kanyang mabagal na paglakad, narinig ng isang reporter ang kanyang mahinang bulong. Nararapat po sa akin ang parusa, pero sana po ipagdasal niyo na mapatawad ako. Ang mga salitang iyon ay nawala sa gitna ng sigawan ng mga taong humihingi ng hustisya. Sa labas ng gusali, makulimlim ang langit na tila nagpipigil ng ulan. Samantalang lahat ay naghihintay sa huling kabanata ng madilim na kwentong ito na sumubok sa emosyon ng buong Laguna. Dumating na ang araw na pinakahihintay. Mula pa noong umaga, ang bakuran ng korte ng San Pablo ay puno na ng mga tao, mga aktivista para sa kababaihan, at mga reporter mula sa iba't ibang pambansang media. Ang mga banner na may nakasulat na ikatarungan para kay Rica, dapat manaig ay nakalatag sa harap ng bakod. Napakatindi ng tensyon. Ngunit sa likod nito, mayroong ginhawa dahil alam ng lahat na ngayon magsasalita ang hustisya. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimula ang paglilitis. Pumasok ang punong hukom na may matatag na hakbang. Tumayo ang lahat. Ipinasok si Andre na nakaposas. Maputla ang kanyang mukha. Tila wala siyang lakas, na para bang lahat ng pagsisisi sa mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang paglilitis sa kaso ng pagpatay sa pangalan ng akusadong si Andre Santos ay muling binubuksan, sabi ng punong hukom. Ang kanyang boses ay patag ngunit matatag. Binasa na ng tagausig ang kanyang sakdal noong nakaraang linggo, habang buhay na pagkakakulong. Ngayon, oras na para basahin ng hukom ang huling hatol matapos ang mahabang deliberasyon. Bawat salitang lumalabas ay tila mabigat na nakabitin sa hangin. Isinasaalang-alang na mula sa lahat ng ebidensya, mga saksi, at testimonya ng mga eksperto sa paglilitis, ang akusado ay napatunayang legal at kapanipaniwalang nagsagawa ng krimen ang pagpatay laban sa biktimang si Rica. Huminto sandali ang hukom, tinitigan ang akusadong nakayuko. Sa motibo ng selos at hindi makontrol na emosyon, natahimik ang korte, lahat ay nagpipigil ng hininga. Ipinag-uutos, hinahatulan ang akusadong si Andre Santos ng habang buhay na pagkakakulong. 3 malakas na pukpok ng martilyo ang umalingaw-ngaw, tinapos ang pangungusap na iyon ng isang mahabang katahimikan. Agad na tinakpan ni Rina ang kanyang mukha, umiiyak. Hindi siya sumigaw, hindi nagsaya, umiyak lamang ng tahimik, puno ng pagkawala at ginhawa. Samantalang ang mga taong nagsiksikan sa korte ay hindi mapigilan ang kanilang emosyon. Ang ilan ay pumalakpak, ang ilan ay yumuko lamang, sinusubukang unawain na sa wakas, dumating na ang hustisya. Kahit na hindi nito maibabalik ang buhay ng isang taong minamahal. Si Andre, na may namumugtong mga mata, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, halos pabulong ang kanyang boses. Tinatanggap ko po, yang mulia. Pumatak ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Sa isang iglap, lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya, kinukuha ang sandali kung saan sa wakas ay pinanagutan ng isang tao ang galit na minsang pinahintulutan niyang maghari. Tinapos ng hukom ang paglilitis sa isang pangungusap na tumagos sa puso ng lahat sa silid. Ang kasong ito ay isang aral para sa ating lahat. Ang pag-ibig na walang kontrol ay maaaring maging isang kalamidad. Walang sinuman ang may karapatang kunin ang buhay ng iba dahil lamang sa hindi niya ito maaaring maging pag-aari. Sa labas ng korte, umulan ng mahina. Ang mga tao ay nakatayo sa ilalim ng mga payong. Ang ilan ay nagdarasal, ang ilan ay tahimik na nakatingin sa kulay abong langit. Lumabas si Rina na may mabagal na hakbang, dala ang larawan ng kanyang yumaong kapatid. Tahimik na si Rica ngayon, mahinang sabi niya sa mga reporter na lumapit. Umaasa lang kami na wala ng ibang babae na magkakaroon ng ganitong wakas. At sa ganoon, nagwakas ang malagim na kwentong ito. Hindi isang masayang wakas, kundi isang wakas na puno ng kahulugan at babala. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi sa pagprotekta. Ilang buwan matapos ipataw ang hatol, nagsimula nang bumalik sa normal ang buhay sa tahanan ng pamilya ni Rica. Kahit hindi pa ganap na naghihilom ang sugat, dahan-dahang umuusad ang buhay. Ang larawan ni Rica ay nakasabit na ngayon sa sala, sa isang puting frame na may mga sariwang bulaklak na pinapalitan ni Rina linggo-linggo.
Hindi siya umalis, mahinang sabi ni Rina. Sa tuwing tinitingnan ko ang larawan, parang nauna lang siyang umuwi. Sa kanilang komunidad, ang kwento ni Rika ay pinag-uusapan pa rin. Ngunit hindi na bilang tsismis, kundi bilang paalala. Maraming ina ang naging mas maprotekta sa kanilang mga anak na dalaga. Maraming paaralan at unibersidad sa Laguna ang nagsagawa ng mga seminar tungkol sa malusog na relasyon at pag-iwas sa emosyonal na karahasan. Mula sa trahedya, sumibol ang isang bagong kamalaya na ang karahasan sa isang relasyon ay hindi isang maliit na bagay na maaaring ipagsawalang bahala. Samantala, sa likod ng mga rehas ng San Pablo City Jail, tahimik na ginugol ni Andre ang kanyang mga araw. Tuwing umaga, nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang selda, nagbabasa ng isang maliit na Quran na ibinigay ng isang chaplain. Sinabi ng mga gwardiya na bihirang magsalita si Andre, ngunit laging dumadalo sa mga pag-aaral sa relihiyon. Sumusulat din siya ng mga liham na hindi niya kailanman ipinadala, puno ng pagsisisi at dasal na sana ay mapatawad siya ng pamilya ni Rika balang araw. Sa isa sa mga liham na natagpuan ng isang gwardiya, nakasulat, alam kong walang kapatawaran para sa ginawa ko. Ngunit umaasa ako na balang araw, hindi na nila ako aalalahanin bilang isang mamamatay tao, kundi bilang isang taong tunay na nagsisisi. Lumipas ang panahon, pinili ni Narina at ng kanyang pamilya na huwag nang magtanim ng galit. Sa isang maikling panayam sa lokal na telebisyon, sinabi ni Rina ng mahinahon, hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa niya. Ngunit ayoko ring mabuhay sa galit. Hayaan na natin ang batas ang gumanti at ang Diyos ang humusga. Naging viral ang kanyang sinabi. Maraming pumuri sa kanya bilang isang simbolo ng lakas at katatagan ng isang babaeng nawalan, ngunit piniling makipagpayapa sa tadhana. Ngayon, ang plantasyon kung saan natagpuan ang bangkay ni Rika ay nilinis na at ginawang isang maliit na parke ng mga residente. Sa gitna ng parke, may isang simpleng kahoy na may nakasulat, Liwasang Rika, para sa lahat ng nasaktan ngunit naglakas loob na mabuhay. Tuwing hapon, naglalaro ang mga bata doon, tumatawa at nagtatakbuhan sa pagitan ng mga puno ng goma na dating naging tahimik na saksi sa isang trahedya. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatago sa mga dahon, nagbibigay ng malambot na liwanag sa lupang dating madilim. At sa likod ng lahat ng malungkot na kwentong ito, isang mensahe ang nananatiling buhay sa puso ng mga nakasaksi. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nananakit at ang galit ay hindi kailanman patunay ng pagmamahal. Noong araw na iyon, kakaiba ang umaga sa San Pablo City Jail. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga rehas, nagbibigay liwanag sa tahimik na selda. Isang gwardiya ang naglalakad patungo sa Block D, may dalang ilang sobre ng sulat mula sa mga bilanggo para ipadala. Sa gitna ng mga sulat, may isa na maayos na nakatupi na may malinis na sulat kamay. Para kay Ate Rina, mula sa isang nagkasala. Tinitigan ito sandali ng gwardiya bago ibigay sa administrasyon. Ipinadala ang sulat ilang araw pagkatapos, malapit sa kaarawan ng yumaong si Rika. Walang nakakaalam kung ano ang nilalaman nito hanggang sa dumating ito sa bahay ng pamilya. Nang matanggap ang sulat, nag-atubili si Rina na buksan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi makapal ang sobre. Naglalaman lamang ito ng isang pirasong papel na may bahagyang amoy ng tinta. Matapos huminga ng malalim, umupo siya sa tahimik na sala, dahan-dahang binuksan at nagsimulang magbasa. Ate Rina, alam kong marahil ayaw mong basahin ang sulat na ito, ngunit hayaan mo akong sumulat hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para humingi ng tawad. Gabi-gabi akong sumusulat, ngunit ngayon lang ako naglakas loob na ipadala. Araw-araw. Dinadalaw ako ng mukha ni Ethan, naririnig ko ang kanyang boses sa panaginip, tumatawag ng mahinahon, hindi galit. Alam kong walang salitang patawad ang sapat, ngunit gusto kong malaman mo na lubos akong nagsisisi. Hindi ko kailanman binalak na patayin siya. Natalo lang ako ng emosyon. Ng aking sariling kahangalan. Sana ay payapa si Ihi sa piling niya at sana balang araw ay mapatawad mo ako, hindi para sa akin, kundi para maging payapa ang iyong puso. Mula kay Andre. Pagkatapos magbasa, hindi agad kumilos si Rina. Nakatitig lamang siya sa larawan ng kanyang kapatid sa dingding. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha ng walang tunog. Walang galit, walang sigaw, tanging isang mahabang katahimikan ang bumalot sa hangin. Ilang minuto pagkatapos, tiniklop niya muli ang sulat,
inilagay sa ilalim ng frame ng larawan ni Rika. Para malaman niya, nabasa ko na, mahinang sabi niya. Noong gabi, nakaupo si Rina sa kanilang beranda, nakatingin sa langit na puno ng mga bituin. Mahina siyang nagsalita na para bang kausap ang kanyang yumaong kapatid. Humihingi siya ng tawad, Rika. Pero ang pagpapatawad na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa puso ni ate, para tumigil na akong magalit. Mula sa malayo, umalingaw ang azan para sa isya. Yumuko si Rina, tinitigan muli ang sulat bago ito itago sa loob ng prayer book ni Rika. Sa gilid ng libro, may sulat kamay ni Rika. Hindi niya alam kung kailan ito isinulat. Kung mauna ako, huwag kang iiyak ng matagal. Kailangan magpatuloy ang buhay, ate. Gusto ko lang maging masaya ang mga taong mahal ko. Sa pagbasa nito, napangiti si Rina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Napagtanto niya na marahil ito ang paraan ng tadhana upang muli silang magkita ni Rika sa pamamagitan ng pagsisisi, dasal at pagpapatawad. Ngunit hindi nagtagal, isang bagong balita ang dumating mula sa kulungan. Tinawagan ng mga opisyal ang pamilya ni Rika upang ipaalam na nagkasakit ng malubha si Andre dahil sa komplikasyon sa tiyan at mataas na presyon ng dugo. Siya ngayon ay ginagamot sa klinika ng kulungan at nanghihina. Natahimik lamang si Rina nang marinig ang balita. Hayaan na natin ang Diyos ang humusga, mahinang sabi niya. Kung nagkakasakit siya, marahil ay bahagi iyon ng kanyang paglalakbay tungo sa pagbabayad sala. At noong gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit ng San Pablo, dalawang kaluluwang pinagbuklod ng trahedya ang tila naglalakad sa kani-kanilang landas. Ang isa ay nagbabayad ng kasalanan sa pagsisisi, at ang isa ay natututong magpatawad sa katahimikan. Ang mga araw ay dumaan ng mabagal sa loob ng kulungan. Ngunit sa maliit na silid na may rehas, isang malaking pagbabago ang nagsimulang makita kay Andre. Lalo siyang pumayat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na blanko tulad ng dati. Tuwing madaling araw, mas maaga siyang gumigising kaysa sa ibang mga bilanggo, naghuhugas gamit ang kaunting tubig, at inilalatag ang isang maliit na prayer mat sa malamig na sahig. Siya ngayon ay isa sa mga bilanggo na aktibong dumadalo sa mga pag-aaral sa relihiyon sa kulungan. Ayon kay Father Michael, ang chaplain doon, hindi kailanman lumiban si Andre. Madalas siyang umiyak kapag naririnig niya ang mga talata tungkol sa kasalanan at kapatawaran. Ang madalas niyang sabihin ay iisa lang. Gusto kong mamatay na napatawad na. Ang pagbabagong iyon ay naramdaman din ng ibang mga bilanggo. Madalas tulungan ni Andre ang mga may sakit, sumulat ng liham para sa mga hindi marunong bumasa, at magturo ng dasal sa ilang mga batang bilanggo. Mula sa isang taong dating madaling magalit, naging isang tahimik at kalmadong tao siya. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, ang bigat ng kasalanan ay nananatili sa bawat hininga niya. Isang gabi, malakas ang ulan sa San Pablo. Nawalan ng kuryente sa ilang bahagi ng kulungan. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng emergency lamp, nakaupo si Andre at nagsusulat sa kanyang maliit na kwaderno. Hindi na siya nagsusulat para ipagtanggol ang sarili, kundi para mag-iwan ng isang mensahe. Alam kong binigyan na ako ng parusa ng mundo, ngunit gusto kong maging makabuluhan ang natitira kong buhay. Kung papayagan ng Diyos, gusto kong tulungan ang mga kabataan na hindi maligaw ng landas tulad ko. Para malaman nila na ang isang iglap ng emosyon ay maaaring sumira sa lahat. Kinabukasan, ibinigay niya ang kwaderno sa isang gwardiya na malapit sa kanya. Kinopya ng gwardiya ang ilang bahagi nito at binasa sa isang spiritual guidance session sa ibang blok. Maraming bilanggo ang napayuko at napahikbi matapos itong marinig. Mula noon, ang kwento ng pagbabagong loob ni Andre ay naging kilala sa mga bilanggo, hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang aral tungkol sa pagsisisi na huli ng dumating. Ilang panahon pagkatapos, isang grupo ng mga journalist mula sa lokal na media ang dumating sa kulungan upang gumawa ng isang feature tungkol sa programa ng spiritual rehabilitation para sa mga bilanggo. Nang humingi ng pahintulot ang reporter na makausap si Andre, tumanggi siya sa una. Ngunit matapos pilitin ng gwardiya, pumayag din siya sa isang kondisyon, huwag niyo pong banggitin ang pangalan ko. Hayaan niyo na lang malaman ng mga tao ang kwento, hindi kung sino ang gumawa. Sa panayam, mahina siyang nagsalita, akala ko noon, ang pag-ibig ay tungkol sa pag-aari. Pero ang tunay na pag-ibig pala ay pagprotekta, hindi pagkulong. Natutunan ko iyon sa pinakamasakit na paraan.
Ang pangungusap na iyon ay naging pangunahing sipi sa lokal na media na may pamagat na ipagsisisi mula sa likod ng rehas. Naging viral ang article sa social media at hindi inaasahang nakarating kay Rina. Binasa niya ito na may panginginig sa puso. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng ginhawa. Tahimik siyang bumulong, siguro ito ang paraan ng Diyos para baguhin ang kanyang puso at siguro ito na ang sagot sa lahat ng dasal. Ilang araw pagkatapos, tahimik na pumunta si Rina sa kulungan, hindi para makipagkita, kundi para mag-iwan ng isang maliit na regalo, isang berdeng Quran at isang maikling sulat na walang pangalan. Ang nilalaman ng sulat ay ilang linya lamang. Para sa isang taong nagsisisi, magpatuloy ka sa pagiging mabuti. Tumigil na akong magalit. Sana tumigil ka na rin sa pagpaparusa sa iyong sarili. Nang basahin ng gwardiya ang sulat kay Andre, pumatak ang kanyang mga luha ng walang tunog. Matagal niyang hinagkan ang Quran bago bumulong. Salamat, Diyos. Binigyan mo ako ng pagkakataong magbayad sala, kahit hindi ko na maibabalik ang lahat. At noong gabing iyon, sa likod ng matataas na pader ng kulungan, umalinggaw ang azan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napangiti si Andre habang nakatingin sa langit. Hindi dahil malaya na siya, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang tinanggap na siya. Kahit sa pamamagitan lamang ng isang sulat na walang pangalan. Ilang taon na ang lumipas mula ng yugyugin ng trahedya ang San Pablo. Ngunit mula sa malalim na sugat, sumibol ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang lugar na ngayon ay simbolo ng kapayapaan at paalala sa lahat, ang liwasang Rica. Sa maliit na parke na iyon, ang tawanan ng mga bata ang pumalit sa katahimikan ng nakaraan. Ang mga bulaklak ng kalachochi at ilang-ilang ay tumubo sa mga daanan na dating tahimik. Samantalang sa gitna ng parke, may isang simpleng monumento na may nakaukit na mga salita. Ang pagkawala ay hindi wakas ng pag-ibig, kundi simula ng pagpapatawad. Tuwing Oktubre 14 na, regular na nagsasagawa ng dasal ang mga residente sa parke. Laging dumadalo si Rina, ang kapatid ni Rica, na may dalang mga puting bulaklak at isang malambot na ngiti. Hindi na may kasamang luha, kundi may kapayapaan. Madalas siyang magsalita sa harap ng mga estudyanteng bumibisita. Huwag ninyong hayaang ang galit ang maghari sa pag-ibig, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Kung mahal ninyo ang isang tao, protektahan ninyo siya ng kabutihan, hindi ng pag-aari. Sa kabilang panig ng lungsod, ginugugol ni Andre ang kanyang mga huling taon sa likod ng rehas ng payapa. Matapos ang higit sa 10 taon sa kulungan, naging spiritual mentor siya para sa mga bagong bilanggo. Hindi na siya tinatawag na mamamatay tao, kundi kuya ng Block V. Bihirang banggitin ang kanyang pangalan sa labas, ngunit ang kwento ng kanyang pagbabagong loob ay ibinabahagi pa rin sa mga programa para sa mga bilanggo sa maraming kulungan sa Pilipinas. Ilang beses nang nagpadala ng mensahe si Andre sa pamilya ng biktima. Ngunit isa lang ang laging sagot ni Rina. Hindi na kailangang iparating. Pinatawad ko na siya. Hayaan na nating matapos ang lahat dito. At sa ganoon, ang dalawang kaluluwang dating pinagbuklod ng trahedya ay pinaghiwalay ng tadhana, ngunit pinag-isa ng isang bagay, ang pagpapatawad. Ngayon, ang kwento ni Rica ay hindi na lamang isang nakakatakot na balitang krimen. Ito ay naging isang aral sa buhay kung paano maaaring maging mapanganib ang pag-ibig kung hindi ko kontrolin ang isip at pananampalataya. Ito rin ay naging isang salamin na sa bawat kadiliman, laging may isang maliit na liwanag na maaaring sumibol bilang paalala sa maraming puso. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga puno sa parke. Ang mahahabang anino ay bumagsak sa monumento. Samantalang ang tawanan ng mga bata ay marahang umalingaw sa hangin. Sa gitna nila, isang puting paru-paro ang dumaan na tila nagdadala ng mensahe ng kapayapaan mula sa nakaraan. At doon nagtatapos ang kwentong ito, hindi sa galit, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap. Dahil ang tunay na hustisya ay hindi lamang pagpaparusa, kundi paghilom din ang malagim na kaso ng pagpatay kay Rica sa Laguna ay isang paalala na ang emosyon at pagnanais na mag-ari na hindi makontrol ay maaaring humantong sa pagkawasa. Mula sa madilim na pangyayaring ito, isinilang ang mahahalagang aral tungkol sa tunay na pag-ibig, pagsisisi at pagpapatawad. Gawin nating refleksyon ang kwentong ito upang maging mas matalino sa pagmamahal at pagkontrol sa sarili.